Former President Rodrigo Duterte has filed his certificate of candidacy as Davao City Mayor for the 2025 elections. The former president filed his COC on Monday, October 7, along with his son, incumbent Davao City Mayor Sebastian Duterte. The incumbent mayor will run alongside his father as the vice mayor of the city. Ba? Kasi saya-saya. Correct, oo. Saya-saya. Oo, talagang lahat sila'y masaya. Kasi nakapag-file na nga. Ang daming gustong tumulong. Ang daming gustong tumulong. O, siyempre masaya din ang bayan. Ang daming gusto na partner. Ang daming gusto na iahon. Diba? Ang ating bansa. Iahon ng mga mahihirap. Oo. Diba? Sa kahirapan, iahon ang mga Pilipino sa kahirapan. Ang daming gustong tumulong ng partner. Correct. O di ba masaya yung partner? Sobrang saya, partner. Saya. Pero alam mo, ating eleksyon, yan na nadidinig natin, di ba? Pero bakit mahirap pa rin tayo? Mahirap pa rin. Bakit lahat naman nangangampanya, yan ang sinasabi? Tayo ay para sa mga pobreng mahihirap. Dapat mabawasan ang presyo ng bilihin. Ibababa natin ang presyo. Diba? Pero bakit nahihirapan pa rin tayo? Yung iba naman partner sinasabi, gusto ko lang ipagpatuloy ang legasiya na iniwan ng aking asawa, ng aking ama. Ganon? Ganon, Oo nga, partner. Di ba? Kasi parang, siyempre, tinatanong, sir, ma'am, mayor, tapos na po yung termino nyo. Bakit gusto nyo pang tumakbo sa ibang posisyon? Congressman, bakit tatakbo pa kayo sa ibang posisyon? Hindi ba po pwede? Hindi. Gusto lang namin ipagpatuloy yung inumpisahan naming mga magagandang programa para sa mga mahihirap at gusto naming gumanda ang kanilang buhay. Kaso ang tanong natin, partner, yung bang ginawa ng asawa man niya yan, kapatid man niya yan, umasenso ba yung bayan nila? Yan ang tanong. O mas lalong naghihirap yung bayan nila? Diba? Yun yung tanong dun, partner. Alam mo, siguro tignan na lang nila kung sino yung mga merong political dynasty. Ngayon, tignan nila yung lugar nila. Kami ba ay naiahon sa hirap nitong mga dinastiya na to? Itong mga magkakamag-anak na to na taon-taon, every election sila na lang yung naboboto? O kaya, actually partner, yung iba, wala na silang kalaban. Diba? Di mo? Sige, partner, sino ngayon ang mga mag-iinat, mag-aaman na naboboto sa lokal? Ay, kakandidato sa lokal? Mag-ina. Vilma. Vilma, tama. Di ba? Governor, vice governor. Governor, anak, vice governor. Ito, partner. Latest. Latest. Gong Duterte. Pati si Baste. Baste. Mag-tandem. Tuwang-tuwa nga daw ang mga taga-Davao partner Tuwang-tuwa? Ito, pakinggan nga natin yung report. Sige nga. Okay. Ang ating Aramen Davao, nasa linya. Sino yung nasa linya? Si Ivy Parido. Ivy, maing gabi, Tinuldo ka na nga ng mag-amang former President Rodrigo Duterte at incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte ang panawagan ng Davaoenos na sila ang manatiling leader sa Davao City. Ngayong hapon nga formal na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC ang dalawa, si dating Pangulong Duterte bilang mayor at si Baste bilang vice-alkalde. Ayon kay Baste na ito ang unang pagkakataon sa tandem nilang mag-ama, kaya naman masaya umano siya sa pagbabalik ni FPRRD sa politika dahil nakita niya ang pagiging epektibo nito. Ayon naman kay incumbent Vice Mayor Melchor Kita
balitain, ito ay talagang perfect tandem. Dagdag pa ni Councilor Tek Ocampo na ito ang inaasahan ng mga tao. Ang Duterte sa 2025 midterm elections. Nag-iwan naman si dating Pangulong Duterte ng mensahe sa mga kriminal at drogista na wag nang magpakalat-kalat at lumayas na sa Davao City hanggang maaga pa. Yan ang latest update dito sa Davao City. Para sa Bantay Balota 2025 mula sa Orman DXDC Davao, Radzuman Ivy Parido, Tatak RMN. Daghang salamat Ivy Parido ng RMN Davao. Yun partner, perfect tandem. Yun ang dinescribe ng isang konsehal ng Davao at yun daw ang inaasahan ng mga Davaoeños partner. Nawala ba? Nandyan ba? Si Atty. Okay. Yun na nga, partner. Diba? So in other words, partner, in-expect talaga nila, I mean, physically, yung mga Davaoeños, in-expect nila na kaya pa ni ano? Ni Tatay Diggs? Ni Tatay Diggs. Yun nga din partner eh. Mayor si Salvador Panilo nag-ingon duhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayang imong daganan according to Attorney Panilo. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo, I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Makukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Yun din ang tanong ko, kaya pa ba ni Tatay Diggs? Kasi pagdating sa serbisyo, in fairness naman nung dati siyang mayor, wala, talagang naging malinis ang Davao, naging peaceful. Hindi, yun din partner, di ba yun yung dati mga naririnig natin. Naging cleanest city nga ang Davao eh. At ang ano nga dati ng Davao ewan ko lang kung hanggang ngayon yun pa rin ang kanilang kumbaga parang battle cry, kumbaga parang kanilang motto na Davaoeños disiplinado, na talagang pag pumunta ka naman sa Davao partner, hindi ka po pwede basta-basta magyosi. Panahon yun dati ni inumpisahan yun, di ba, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung malakas pa siya, nung bata-bata pa siya partner, hanggang naging Pangulo siya. Actually, partner, tingin ko naman, ang isang leader talaga, dapat mayroong kamay na bakal. Oo. Okay? Hindi tayo tutol na may dapat kamay na bakal. Kasi alam mo, pag hindi kamay na bakal ngayon sa mga inaasta ng Pinoy na tigas ulo, dapat talaga ang kailangan disiplina. Hindi puro demokrasya. I mean, of course, we need democracy, freedom. Pero dapat may kamay na bakal, pero ayon pa rin sa batas yung pagiging kamay na bakal, partner. Gets mo? Yes. Hindi yung kamay na bakal ka, tapos kung ano-ano gagawin mong kabalbalan. Na sumusobra pa minsan. Kahit yung mga inosente, para lang maipakita mo sa tao na ikaw ay berdugo, may mga inosenteng nadadamay, yun yung mali. Diba? Kaya naman sumikat si dating Pangulong Duterte sa pagiging mayor. Feeling natin talaga may kamay na bakal siya. Correct. Naman, yun yung reason bakit binoto natin siya. At hanggang naging Pangulo siya. Yes. And it includes me. Kasi yun yung in-expect ko. Kasi hindi pwedeng patwitams na leader. Okay? Pero the problem is, behind that, meron palang di umanong nagaganap. Na yun ngayon, nagiging negatibong impresyon kay dating Pangulong Duterte. Now, kung yung mga Davaoeños ay sanay na sa ganun, at hindi natin alam, ang problema kasi hindi natin alam kung alam din nila yung mga nangyayari behind the scene. Kung totoo nangyayari mga kayubi at partner. Dahil, ito naman nakikita natin, lumalabas lang yung ibang ebidensya, lumalabas lang yung ibang kwento. Ano ebidensya? O siyempre napakalaki ng pondo. Tanong natin, diba? Nung panahon ba na yon,
na may malakihang confidential funds, may pondo, at di umano itong mga intel funds na to ay ginagamit para ma-liquidate mga karibal, yung mga kaaway sa politika, doon nagagamit. As in, KILL talaga. So, alam ba yun ng ibang mga Davaoenos? At tanggap ba nila, tanggap ba nila na meron palang ganung kalaking pondo ang mga Duterte na galing sa gobyerno? Di ba? Brother, ito. Yung 51 billion ni Pulong. Ito naman nasa news naman to, partner, hindi naman natin to gawa-gawa. Yung 51 billion na inallocate kay Pulong at the time na Pangulo si dating Pangulong Duterte. 3 years yun at the time Pangulo pa si dating Pangulong Duterte. Kaya nga siyang pinakamalaking allocation na 51B. Tapos naman, di ba? Dami ring pondo patungkol sa confidential fund si VP Sara. So, tanong lang naman natin, yung mga Davaoenos ba, itong mga pondo nakuha ng mga Duterte, nakarating ba sa inyo? Nagawa bang serbisyo? Diba? Ano ba ang itsura ngayon ng Davao na kung iisipin nyo kung nakakuha man si Pulong ng 51B at nakakuha naman ito si Sara ng 460 million in 4 years each, 460 each for 4 years, satisfied ba kayo sa naging trabaho? O feeling nyo, di namin alam yung pondong ganun May ganun ba? Kasi kung satisfied kayo at feeling nyo yung pondo naman na nakuha nila, nagamit sa inyo, di boto nyo. Diba? Yun lang yun. Kung satisfied kayo. Pero, ang tanong lang natin is, ngayon nyo lang ba yan nalalaman o matagal nyo nang alam na ganyan sila? Sa tingin ko, partner, baka wala din ka-ideya ang mga dati, yung mga taga-Davao, baka wala silang ka-ideya. Kasi hindi naman magkakaroon ng ideya ang publiko, di ba, lalo tigit, kung walang ginagawang investigasyon. Sa investigasyon lang naman lumalabas lahat, partner, ang mga ganitong klaseng mga usapin. Di ba? Sa investigasyon lang naman ng Senado, ng Kongreso. Kaya nakakaroon ng ganitong klaseng mga impormasyon, di ba? Ng publiko. Kasi partner ganito, di ba? Pinipintasan kasi natin si Ate V, di ba? Anak, nanay ka, anak mo, vice governor. Tapos, ganun din yung mga Duterte. Di ba? Nung nag-mayor si Sara, nag-vice mayor si Pulong. Diba? Yun yung nangyayari. Pero at the time, mukhang tanggap ng mga Davaoenos. Is it because magagaling ba talaga sila? O may kasama na rin takot dahil dynasty na to? Dahil may di umano na may private army. Meron bang ganung factor? Kaya lagi sila nananalo. Ang tanong natin ngayon, okay, kasi kino-convince dati, ito lang, siguro last 2 weeks ago, kino-convince ni Tony Panelo si dating Pangulong Duterte. Okay? At ito yung nadinig ko sa kanya. Sabi niya, kinausap yata niya si Digong, or yun yung analysis niya na, mas maganda tumakbo ka sa national. Usap kami ng Presidente Duterte. Ang payo ko talaga sa kanya, tumakbo siya na senador. Kasi hindi ba nilulunsan ko yung Duterte sa 2028? Sabi ko, tumakbo ka senador. Kasi una-una, iba na yung may posisyon ka. Ngayon, talagang wala kang posisyon, inaapi ka Pag senador ka, hindi ka nila maapi ng ganon. Pangalawa, since inilulunsad ko nga yung 2028 Duterte, yung pag tumakbo kang midterm, doon makikita kung malakas ka pa sa tao. Kung mag top 3 ka, tuloy mo ang Vice President bid. Pero kung mga number 8, 9, 10, 11 ka, huwag ka na tumakbo. Kasi ibig sabihin humina ka. Kaya magandang barometro yan. At sabi ko, patakboy mo lang sa PDP laban, ikaw, si Bato, at saka si Bongo, sigurado panalo kayo.
Pero magpalagay ka ng mga iba dyan, maging etso-diretso kayo. Ocho. Diretso pareho ng Partido Liberal. Mga questionable. At saka, gaya na sinabi ko po, ngayong midterm, ang administration candidate talagang malakas yan. Kasi lahat ng LGU, susuportahan niya. Yung lahat ng machinery sa kanila eh. And kasi nasa posisyon sila. Kasi midterm pa eh. Buti sana kung end ng term. Ayan. May laban yung iba. Definitely. Pero ngayon, talagang malabo lang. Kesa mayor, parang ganun eh. National kasi, doon mo makikita kung gaano pa yung lakas mo. Diba? Gaano pa yung lakas mo. Kasi kung magna-number 3 ka, magna-number 4 ka as senator, malakas ka pa. Pero, pag mas mababa dyan yung number mo, or mas mababa yung nakuha mong boto, nag-10 ka, nag-11 ka, medyo delikado ang mga Duterte. Pero syempre, mas gusto doon ni Atty. Panelo sa akin, ang dating sa akin, is gusto niya mag-senador si dating Pangulong Duterte kasi i-gauge nila yung lakas. Para makabalik sa pwesto, di ba? Especially, sa darating na 2028, kung tatakbo si VP Sara. VP Sara. Now, pero, ang sabi naman nitong si Atty. Panelo, kung si Baste daw ang lalaban kay Nograles, Migs, di ba? Parang yun magkakalaban eh. Mukhang hindi yata daw kakayanin ni Baste si Nograles. Kaya kailangan tumakbo ni dating Pangulong Duterte. Okay. Kaya sumabag uli si ano to. So, ang tanong ko ito inisip ko mga clear mga partner. Ito inisip ko. Si dating Pangulong Duterte, sabi niya, kung tatakbo ako sa national, sa Senado, gusto niyo na akong patayan kasi hindi niya na kaya physically. Hindi niya na kaya maglibot. Diba? Hindi niya na kaya maglibot. Physically, hindi niya kaya. 80 na eh. Pero, bakit dati sinabi ni VP Sara na tatakbo tatay niya? Anong point nun? Number 1, gumawa ng drama. Pangalawa, para matanggal ang issue sa pagkapanalo ni Leila de Lima. Para masapawan yung news. Isa yun, partner. Because at the time na in-issue niya yan, ni VP Sara, natatakbo tatay niya sa kayo ilang kapatid niya sa Senado, alakasan at kainitan ng news patungkol sa di umanong paggawa ng kwento ng tatay niya against Leila de Lima. So, isa yon. So, in other words, ito na mga kakli, tandaan natin. Sa bawat baksak ng mga salita ng mga Duterte, especially VP Sara and dating Pangulong Duterte, minsan ba kailangan tayo maniwala? O minsan drama? So ngayon, pagtakbo ni Pangulong Duterte at saka ni Baste, definitely, sa definition ng political dynasty, based sa Bangsamoro, partner ang Bangsamoro may political, may prohibition sila ng political dynasty up to second degree. But sa partner, buti pang Bangsamoro mayroon. Yes. No. Bakit sila nakagawa? No. Bakit tayo hindi? Bakit? Pinipigilan ng mga katulad ng mga ito. Duterte, Revilla, Santos Recto, sino ba mga Estrada, Villar. Ngayon, umuusbong. Ang umuusbong na isa pang dinastiya partner, papalaki na, Tulfo. Sino pa? Villar, Binay, Cayetano. Tingin mo, mga partner, ito ay mga mambabatas. Tingin mo, lulusot dyan? Lalo na ngayon kung marami kayong mga magkakapatid na ihahalal sa Senado, especially sa Senado, partner. Tingin nyo makakagawa ng enabling law para sa political dynasty? Malabo. Tututulan nila yan o kaya patutulugin lang nila yan. As if walang oras. At hindi yun isi-certify as urgent. Definitely, bakit? Lahat sila nakikinabang sa pagiging dinastiya. Okay.
Now, partner, ang tanong natin, okay, sige, takbo si Mayor, takbo si Duterte ng Mayor. Physically, tingin mo, partner, hindi naman tayo doktor, mahirap naman mag-judge. Pero ako, tingin ko lang siya naman kasi nagsasabi na hindi niya na kaya. Kung sinasabi niya mismo, physically hindi niya kaya, mangampan niya, anong lakas meron siya para maging mayor? Pangalan lang siguro, partner. Pangalan. No, apelyido Duterte. Pag sinabi mong Rodrigo Duterte for mayor, abay, kahit bata, partner, kilala siya. Oo. Diba? Kahit bata, kilala siya. So, baka hindi na mangangampanya yan. Kung kakampanya naman siguro, partner, baka doon na sa meeting de avance. Oo. Itong tanong ko, partner. Last campaign. Last day of campaign. Pwede. Hindi ba ito magagamit? Kasi kung ang tingin ni Atty. Panelo na to, sa kanong iba, hindi matatalo daw ni Baste Sinograles. So, akit ngayon si Digong, mahina na siya physically, tapos nag-proclaim siya, ang nanalo vice mayor halimbawa ay si Baste. Tapos halimbawa may mangyari na sa kanya. O kaya mag-resign siya, purposely. Oo. Diba? Para umakyat si Baste. Pero pwede ba, partner? Pwede ba yon? Okay. Pag naproklama ka ng mayor, and then siguro naproklama din sila, yung vice. Vice. Pareho sila, sabihin na, kung sakasakali, pareho silang nanalo. At sinabi ni Tatay Diggs na hindi ko kaya. Health physically incapacitated. Health condition. So, sino papalit? Pwede siyang mag-resign voluntarily. Kasi physically hindi niya na kaya. Di ba, partner? Correlated natin, Bakit gustong pag-resignin si PBBM? Sino papalit? Ganun din. Diba? Pag nag-resign, si PBBM, di umano dahil sa may medical condition because of the ngagva issue, napapalit si VP Sara. Di ganun din. Kung physically hindi niya nakakayanin, diba? O di angat, si Baste. Pwede ganun. Diba? So, or, diba? Physically hindi niya nakaya, sino mamumuno? Title na lang siya? Title na lang hawak niya kasi lagi na siyang relax kasi physically hindi niya kaya. Paano? Kaya nga, tingin ko, the Baweños deserve better. Kaya lang, hindi ko naman alam kung kalaban niya, si Nograles, tapos ayaw din naman. Halimbawa lang ayaw ng tao kay Nograles. Ano tayo magagawa? Magduduterte talaga iba. Baka naman kasi, di natin alam, ano ang pagkakakilala nila kay Nograles. Kasi tayo, hindi natin aware. Kung siya, nakikita lang natin siya sa house. Pero kung paano siya maging leader sa community niya, hindi natin alam. So, sino mas mapula? Si dating Pangulong Duterte or si Nograles? Well, so, choice pa rin niya ng Davao. Yun ang bahala. Kasi kung gusto niya naman ng political dynasty na maghari, boto nyo. Meanwhile, his son, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte is seeking re-election after filing his COC on the same day. In June, Vice President Sara Duterte said his father and brothers, Paulo and Sebastian Duterte, will run for senator in the 2025 elections. However, the former chief executive denied that he will run for senator in the upcoming midterm polls. Hindi, at saka Davao naman, partner. Diba? Dati-rati pa talagang naging Duterte country yan eh. Diba? May, sige, sabihin nyo nga, may umupo pa bang ibang apelyido dyan sa pagka-alkalde? Oo nga. Parang meron nung bata pa si Sara. Meron. Benjamin something ang pangalan. Yun yung time ni na-appoint na doon at that time si Garma. Mga panahon ni Garma yan. Tapos after that, 30 na ulit. Bumalik ulit. Parang wala na nakapasok kasi nasa edad na si Sara. Kaya nga, ako naman partner, hindi siguro sa takot ang tao na bumoto sa iba. Kasi kung takot ang mga tao, dyan,
di wala na sana pang susubok na tumakbo laban sa mga Duterte. 'Di ba? May mga nag-file din ng candidacy. Meron pa ngang isang is galing sa isang bishop ba 'yon? Parang bishop partner yung kanyang mga supporters siya nag-udyog, but according to him, sabi nga niya, hindi naman yung kanyang pagtagbo, hindi para kalabanin ang mga Duterte, kung hindi ay para pakinggan yung panawagan ng kanyang mga supporter sa kanya. So ibig sabihin, hindi, partner. Hindi talunin si Duterte? Oo, para hindi daw kalaban. So, ba't ba siya tatakbo kung hindi niya tatalunin si Duterte? Kung pakinggan yung para tabo naman nun. Kaya nga, partner. Parang papansin lang siya? Oo. Pwede naman siya magpapansin na hindi siya tatakbo Kung sino yung purpose niya, okay, partner. Ano yan, arsobispo ba? Parang arsobispo, partner. Okay, pastor, arsobispo. Ulit, partner. May pondo ba yun? Oo. Una, may pondo ba yun? Tama. Supportahan ba siya na mayayaman sa Davao para maganda ang kanyang pangangampanya? Meron ba siyang collection ng armas? Oo. May collection ba siya ng mga goons? Mga tao. Mga tao na ikakahalin tulad natin kay Duterte. Sige nga. Oo. Meron ba? Kung wala, bakit? Nako-concentrate yung power at pera sa isang dinastiya, sa isang pamilya. Kaya nga dapat bawal to give others the opportunity to serve. Nasa Constitution yun di ba? Equal opportunity should be given and to prohibit political dynasties. Pero tumatakbo kayo yung may kapangyarihan, kayo yung incumbent, kayo yung may private armies, kayo yung may pera. Kahit sino tumakbo dyan, matatalo, partner. Dahil nasa, di ba parang sa kanta lang yun nasa sa kanila ng lahat. Ganun ba yun? Nasa sayo na ang lahat. Nasa sayo na ang lahat. Diba? Ganun ba yun? Pero still, tao pa rin ang nagdedesisyon, partner, di ba? Tao pa rin ang may say kung sino ang gusto nilang ilagay sa pwesto. Kung yung may mga goons. Inailin tulad ka na ito dati kay Ampatuan Tapos bumoto ka. Bumoto ka na halimbawa. Ito in general to Tapos biglang i-snatch yung ballot box. Diba? Siyempre, hindi mo na alam kung sino. Dahil may mga goons. Hindi mo malaya ka makaboto. Hindi, diba? Pero, kaya nga, dapat at least kahit 2 degrees na lang, kahit hanggang 2nd degree na lang. Asawa, anak, lolo, tatay. Okay na. Katulad sa Bangsamoro. Huwag mo na paabutin hanggang cousin. Sige na. Huwag mo na paabutin hanggang tiyo. Yung anak na lang. Anak, tatay, lolo, asawa. Yun na lang ang mabagbawal. Pero kailangan kasi ng tamang definition dito. Kamukha nung ginawa ng Bangsamoro. Hanggat hindi na i-define dito sa atin, ay walang mangyayari, partner. Walang mangyayari. At hindi talaga nila dinidefine. Nagbigay ng definition si Robin Padilla. Pero sobrang lawak doon. Pero syempre mas gusto ko yun. Hanggang 4th degree. Hanggang cousins. Diba? Pero, sabi nga ni Attorney Barry Gutierrez, isa din siya sa mga sumuporta dyan sa anti-dynasty nung siya pa ay nasa Kongreso. Kaso nga lang, namatay ito sa natural death, yung proposed bill. Kasi wala nga sumuporta, partner. Walang sumuporta. Walang gumagalaw, partner. Nakapanis. Sa madaling salita, hindi din natin, pwedeng, ayoko naman sisihin din, partner, ang mga politiko, because sila din ay nasa likod sa paggawa ng batas
bakit hindi noon pa, nung wala pa itong partner, hindi pa uso yung political dynasty, ba't hindi ito isinulong? Partner! May political dynasty na before. Kailan naman nagkaroon ng partner naging uso yung inaanak, nanay anak, tatay anak. Meron na noon, partner. Meron na noon. Kaya nga na-coin sa Constitution yung political dynasties. Hindi, dati sa mga alam ko, sa lokal, partner, talamak yan. Usong-uso yan. Pero hindi pa umaakyat. Hindi pa sila hindi pa nila kinukonquer. Sa Senado wala pa. Hindi pa sila. Naging lang to sa Senado dati, alam ko, si Dr. Loy ba? Si Dr. Aloy, pati si... Nagka ba sila ni Jinggoy yata? Nagkasabayan. Nagkasabayan sila dati. So, doon, tuloy-tuloy na partner. Di ba? Hindi na sila nahihiya. Noon pa sana, kasi nasa konstitusyon naman pala yan, partner. Bakit hindi ito ginawang partner? Ng mga... Partner, tingin ko lang naman sabi ko nga noon, nung ginawa itong konstitusyon, parang lahat nung gumawa ng konstitusyon na yan, they thought na ang mga Pilipinos, after mawala yung sinasabi nilang diktador, parang lahat kind-hearted. Lahat malinis. Nako. Parang lahat para sa kalayaan at demokrasya. Yun So, never nilang inisip na magkakaproblema sa susunod ng mga henerasyon. Na magkakaganito. Kaya siguro, and at the same time, partner, nakita rin siguro nung iba, paano ba to? Nakita rin siguro nung iba yung opportunity. Yung opportunity na pwede lang gamitin. Kaya nag-start na silang baliwalain si political dynasty. Hindi kaya, partner, nakita din nila na, binoto nga ng mga tao. Sinuportahan nga. Tuwangbo yung mag-ina, yung mag-ama. Sinuportahan din. Kaya siguro yan din ang napansin, partner, nitong mga politiko na sabay-sabay na tumatagbo, pati yung kanilang pamilya, sinusuportahan ng mga botante. So siguro talagang iniisip nila, gusto ng ng mga botante yung kanilang serbisyo. Partner, pero hindi kasi nila naisip na maaabuso pala siya. Hindi nila inisip na mga Pilipino pagdating ng panahon abusado. Hindi nila inisip na pagdating ng panahon, partner, yung mga botante, hindi nila igagalang yung karapatan nilang pumili kasi nabibilig sila. Alam mo bakit, partner? Ito sa tingin ko. Nung panahon, nung di umanong diktador, partner, parang yung iba, feeling nila hindi sila malayang bumoto, di ba? Remember? Kasi feeling nila nadadaya yung boto. May ganong effect Diba? May ganong sitwasyon dati, ang dating. Pero, so ang dating, nung binigyan laya ang tao bumoto, diba? Akala nila, lahat ng Pilipino sa susunod na henerasyon, boboto ayon sa kanilang puso. Kasi at the time, mga ka-clear, mga ka-UB, parang hindi pa ganon katalamak yung vote buying, patago pa yan. Kasi especially, na kung ikaw ay galing sa di umanong dictatorship, ipaglalaban mo yung karapatan mong bumoto na hindi mo na-experience before. So tingin ko galing yung mga thinking ng mga nagbalangkas ng konstitusyon. Diba? Kaya nandun na sila sa bandang yung political dynasty as may be defined by the law. Doon sila naipit Di na nila sana, dinefine na nila doon sa Constitution. Sana. Diba? Para at least, kung hanggang saan yung limit niyan, alam na. Pero hindi mo alam yung limit because as may be defined by the law. So, very broad. Correct. Tapos sasabihin ng mga tumatakbo,
Di namin kasalanan yan kasi walang batas. In the first place, kung hindi naman makakapal ang mga mukha nila na magkakamag-anak na tumatakbo, di naman ito mangyayari. Ito yung tinatawag partner na gaslighting. Mhm. Diba? Alam mo nang mali, pero itinuturo mo pa yung kamalian sa iba. Diba? Walang batas eh. O di gagawin namin, kahit alam mo, morally, diba? Sa delikadesa, alam mong mali. Alam mo. Diba? Pero ginagawa mo pa kasi inaabuso mo yung salitang wala pang batas eh. Hindi nila iniisip na may konstitusyon nagsasabi na ipinagpo-prohibit ng political dynasty. So, anong political dynasty na nakikita kong pinakaligal hanggat wala pang definition? Oo. Hanggang second degree, kamukha nung ginawa ng Bangsamoro. Pwede yun. Pinakaligal yun. Pinakaligal yun. Kasi yun, kumbaga, yun ang masasabi natin na talagang direct, di ba? Second degree lang. Asawa, anak, lolo. Yun lang. Mm-mm. Di ba? So kayo kung mag-ina, di ba? Magkapatid. Ano pa nga, partner eh. Ano ba yun? Second degree, 1, 2. Oh, second degree, kapatid. Pwede. Kasama. Okay, 1, 2, oo. Sige. Okay, sa paano? Mga kayubi, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Kapag sa Tony Clay kasi papaalala, huwag tulugan inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino